Kamusta po kayo? Ako nga pala si Carlo, 27 years old. Nagtatrabaho ako bilang delivery rider dito sa Laguna. Halos 2 taon na akong nakatira dito sa inuupahan kong maliit na apartment. Mag-isa lang ako. Yung pamilya ko kasi nasa Bicol lahat. Okay lang naman sa akin yun. Sanay ako sa tahimik at solo na buhay. Pero kahit mag-isa lang ako sa bahay, mahilig akong makinig at manood ng mga horror stories bago matulog. Ewan ko ba kung bakit, pero para sa akin parang nakaka-relax siya. Nakasanayan ko na gawing pampatulog ang mga kwento ng katatakutan. Pero ni minsan, hindi ko talaga inasahan na ako ang susulat at magbabahagi ng totoong kwentong nangyari mismo sa akin. Kaya ito ako ngayon, magbabahagi ng sarili kong karanasan. Ang kwento ko ay tungkol sa jacket na nabili ko noong nakaraang taon. December ito nangyari. Holiday season na noon kaya malamig na ang klima. At dahil nga rider ako, araw-araw akong nasa daan. Alam mo naman ang pakiramdam ng sobrang lamig sa biyahe, lalo na sa gabi at nakamotor ka. Kaya naisip ko na kailangan ko na talaga ng bagong jacket. Yung gamit ko kasi manipis na tsaka medyo luma na rin. Hindi na kayang labanan yung ginaw, lalo na pag madaling araw yung biyahe ko. Isang hapon, dumaan ako sa ukay-ukay malapit sa bayan namin. Madalas naman akong dumaan dun, pero bihira ako bumili kasi wala talaga akong tiyagang maghanap sa ukay-ukay. Pero nung araw na yun, dahil nga kailangan ko ng bagong jacket sinipag ako maghanap. Matagal din akong namili sa loob ng ukay-ukay hanggang sa may makita akong jacket na kulay itim. Mukhang bago pa at halos wala pang gasgas. Medyo kakaiba din yung tela, parang waterproof na medyo makapal, pero hindi mabigat suotin. At nung sinukat ko yung jacket sakto yung size. Parang ginawa talaga para sa akin. Tinanong ko yung tindera kung magkano. Sabi niya 200 lang daw. Nagulat pa nga ako kasi parang sobrang mura para sa ganung klase ng jacket. Pero syempre, hindi na ako nagdalawang isip, kinuha ko agad. Pag uwi ko sa bahay, agad kong nilabahan yung jacket kasi syempre, hindi mo alam kung saan galing yun. Habang nilalabahan ko nga medyo may kakaibang amoy akong napansin. Amoy na parang kulob, parang na-stuck na siya sa kahon ng matagal. Pero hindi ko na masyadong pinansin yun, kasi normal naman siguro yun pag galing ukay. Inisip ko, mawawala rin yung amoy pag nalabahan na at nabilad. Kinabukasan, excited akong isuot yung jacket sa trabaho. Maayos naman yung unang araw na yun. Wala naman akong napansin na kakaiba. Bukod lang sa sobrang init niya suotin, kahit manipis lang naman yung tela. Okay na okay siya, lalo na pag bumabiyahe ako ng madaling araw. Parang naka-jackpot talaga ako sa jacket na yun. Pero habang tumatagal, mga ilang araw lang ang nakalipas, unti-unti akong may nararamdamang kakaiba dun sa jacket. Bukod kasi sa amoy na hindi talaga natanggal kahit ilang beses na labahan, napansin kong parang laging mabigat yung pakiramdam ko pag suot ko yun. Hindi naman literal na mabigat yung jacket, pero parang may nakadagan sa balikat ko na hindi ko maipaliwanag. Doon nagsimula yung mga kakaibang pangyayari. Nagsimula akong mahirapan matulog tuwing gabi. Alam mo yung pakiramdam na pagod ka, pero di ka makatulog. Ganun yung pakiramdam ko gabi-gabi. Nung una akala ko dahil lang siguro sa sobrang pagod ko sa trabaho, kaya di ko muna masyadong pinansin. Pero isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, nagising ako ng madaling araw na parang may nararamdaman akong malamig na hangin na dumadampi sa bato ko. Tinignan ko kung nakabukas yung bintana, pero nakasara naman lahat. Kahit anong taklob ko ng kumot, sobrang lamig pa rin. Para bang may hangin na umiikot sa kwarto ko na hindi ko makita kung saan ang gagaling. Tapos mula noon, mas lalo pang dumalas yung pakiramdam kong ganun.
Ilang beses akong nagigising ng gabi na parang may nakatayo sa gilid ng kama ko. Pero sa tuwing lilingon ako, wala naman. Hindi po ako matatakuting tao, pero iba talaga yung dating sa akin ng mga pangyayaring yun. Ramdam ko talaga na may kakaiba, na para bang may kasama na ako na hindi ko nakikita. Ang mas nakakatakot pa noon, isang gabi habang natutulog ako. Para bang may humaplos sa likod ko. Akala ko nga nung una nananaginip ako. At nung naalimpungatan ako, malinaw kong naramdaman na parang may malamig na kamay na nakayapo sa likuran ko. Napabalikwas ako sa higaan nun. Pero nung tumingin ako sa paligid, mag-isa lang talaga ako. Doon ko simulang naisip na parang may kakaiba talaga sa jacket na yun. Dahil nung unang binili ko yun, doon nagsimula ang mga kakaibang nararanasan ko gabi-gabi. Akala ko nga noon malala na yung mga nararanasan ko. Pero ang hindi ko lang alam ay may mas matitinding pangyayari pa pala na magaganap sa akin. Akala ko nung una ay kaya ko pang ipagsawalang bahala. Pero habang tumatagal, mas lalo pang lumala. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadalas yung mga nararamdaman ko. Parang may palagi nang nakatingin sa akin kahit nasaan man ako sa loob ng bahay. Nung sumunod na mga gabi, naging sobrang hirap na talaga ang pagtulog ko. Palagi akong binabangungot. Yung klase ng panaginip na parang totoo na at parang nararanasan ko talaga. Minsan, nananaginip ako na nakatayo lang ako sa gitna ng madilim na lugar na parang gubat. Sa panaginip na yon, lagi akong may naririnig na may hinang bulungan. Pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi. Palapit ng palapit yung bulong sa tenga ko hanggang magising akong pawis na pawis at sobrang hingal. Halos gabi-gabi ganun ang nagiging eksena. Parang hindi natatapos. At dumating sa punto na pati kalusugan ko ay naapektuhan na. Unti-unti akong nagkasakit. Madalas akong nilalagnat kahit hindi ko alam kung anong dahilan. Yung dati kong masiglang katawan, bigla na lang naging sobrang hina. Nawalan ako ng ganang kumain. Lagi akong hilo. Dahil sa hirap na yun, naging madalang na rin ang pagpasok ko sa trabaho. Hindi ko na nasusuot yung jacket dahil nga madalang na akong pumasok sa trabaho noon. Pero ramdam ko pa rin na may kakaiba sa loob ng bahay. Hindi ko naman nagawang itapon o itago yung jacket kasi nga pinipilit kong labanan yung paniniwala na may kakaiba sa jacket na yun. Pero araw-araw, lalo pang bumibigat yung pakiramdam ko sa loob ng bahay. Hindi lang basta mabigat, parang sobrang dilim ng aura, nakakasakal. Isang gabi, habang sinusubukan kong matulog ulit, nagising ako ng bigla dahil malinaw kong narinig yung pangalan ko. Mahina lang pero klarong-klaro sa tenga ko. Parang may mahinang boses na bumulong ng pangalan ko. Halos hindi ako makahinga sa takot nun. Nagtago lang ako sa ilalim ng kumot. Pero patuloy lang yung bulong na naririnig ko. May pagkakataon pa nun na pakiramdam ko ay may malamig na hangin na humihinga malapit sa akin. Sa sobrang takot ko, hindi ko na namalayang naluluha na pala ako habang nakataklob ng kumot. Kinaumagahan matapos ang gabi na yun, sobrang sama ng pakiramdam ko. Sinubukan kong pumasok pa rin sa trabaho kahit hirap akong kumilos. At sa buong maghapon, parang lutang ang isip ko at halos mawalan ako ng balanse habang nagdi-deliver. Alam kong delikado yun at malala na talaga yung nararamdaman ko. Kaya napilitan akong umuwi ng maaga. At pagdating ko sa bahay, mga 7:00 ng gabi, halos hindi ko na maihakbang yung mga paa ko sa sobrang panghihina. At nang buksan ko yung pintuan, bumungad sa akin yung kakaibang amoy na ngayon ay mas matindi pa. Mas masangsang at mas mabaho. Amoy pusakal na matagal nang nabulok. Pagpasok ko pa lang, alam kong yung amoy ay galing mismo sa jacket.
Kaya napalingon ako kagad sa gilid ng kwarto kung saan nandun yung jacket. At doon nga mismo, sa tabi ng jacket, nakita ko ang hugis ng isang lalaki na nakatayo ng diretsong-diretso. Manipis ang katawan, nakaitim na pantalon. Pero hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil medyo madilim ang bahaging yun ng kwarto. Nakayuko lang siya at hindi gumagalaw. Ramdam kong hindi yun ilusyon o guni-guni lang kasi malinaw na malinaw kong nakita kahit hindi ko nabuksan yung ilaw. Napako ako sa kinatatayuan ko. Di ko magawang tumakbo o sumigaw man lang. Kahit gustuhin kong tumalikod agad at tumakbo palabas, parang napako ako sa may pintuan. Napansin ko rin na yung jacket ay nakasabit lang sa gilid, katabi mismo ng taong yun. Para bang inaangkin niya yung jacket. Nakaramdam ako ng sobrang lamig na kumalat sa buong katawan ko. Hindi ko na alam kung dahil ba sa lagnat o dahil sa takot. At doon nga sa puntong yun, biglang gumalaw yung anino ng lalaki. Dahan-dahan niyang inangat yung ulo niya. Doon ko nakita ng mas malinaw yung mukha niya. Halos mahimatay na ako sa takot sa pangyayaring yun. Yung itsura niya para bang nalunod siya o nababad sa tubig. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Walang emosyon pero parang galit na galit siya. Doon na talaga ako sa puntong yun natauhan. Sa lakas ng takot ko tumalikod ako at halos masubsob ako sa lupa sa pagmamadaling makalabas ng bahay. Nanginginig ako nun at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo yung nakita ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong naghintay sa labas ng bahay bago ako nagkalakas ng loob na pumasok ulit. At nang bumalik ako sa loob, wala na yung nakita kong lalaki pero andun pa rin yung jacket. Nakasabit pa rin sa parehong pwesto. Yung masangsang na amoy ay lalong tumindi. At doon sa puntong yun ay nakakasigurado ako may mali talaga sa jacket na yun. Nang gabing yun mismo, kahit sobrang sama pa ng pakiramdam ko, kinuha ko yung jacket at inilagay ko sa labas ng bahay. Sinunog ko ng walang alinlangan. At habang nasusunog ito, naramdaman kong parang unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko. Pero sa likod ng isip ko, natatakot pa rin ako dahil hindi ko maalis yung imahe ng lalaking nakita ko. Hindi ko alam kung sino siya o kung bakit nandun siya sa loob ng bahay ko. Pero isa lang ang sigurado ko, totoo siya at hindi ko siya imahinasyon. Alam kong hindi kaagad matatapos ng lahat dahil sinunog ko lang yung jacket. Pero nung sandaling yun, alam ko lang na kailangan kong gawin yun para magkaroon ako ng kahit konting kapayapaan. Matapos kong sunugin yung jacket, kinabukasan mismo ay bumalik ako sa ukay-ukay kung saan ko yung nabili. Gusto ko sanang malaman kung saan nanggaling yung jacket o kung may kwento ba sa likod nun. Kaso, nung tinanong ko yung tindera, sinabi niya na wala talaga silang alam kasi maramihan daw ang dating ng mga damit nila. Dumadating daw yun ang nakasiksik sa mga malalaking container, kaya imposibleng malaman kung saan galing ang bawat piraso ng damit. Medyo nadismaya ako pero tanggap ko na rin. Siguro nga, hindi ko kailangan malaman pa. Ang mahalaga ay tapos na. At simula noon ay unti-unti nang bumalik ang dati kong buhay. Nawala na yung mga panaginip, yung bulungan, at lalo na yung kakaibang amoy na nakakalat sa loob ng bahay. Ngayon ay maayos na ako, balik trabaho na ulit, at bumalik na rin yung dati kong sigla. Pero kung may natutunan man ako sa nangyari, yun ay ang makinig sa kutob ko. Dahil sa totoo lang, nung una ko palang makita yung jacket na yun, ay may iba talaga akong naramdaman agad. Parang kakaibang kaba, pero dahil mura nga at maganda, binili ko pa rin sa kabila nung pagdududa ko. Kaya simula noon ay mas naging maingat na ako kapag bibili, lalo na kung galing ulit sa ukay-ukay. Dahil minsan, hindi mo alam kung ano o sino ang posibleng sumama sa gamit na inuuwi mo.
Kamusta po kayo? Itago niyo lang po ako sa pangalang Jason. Ilang buwan na rin akong nagdadalawang isip kung dapat ko bang ibahagi ang karanasan kong ito. Pero ngayon ay naglakas loob na talaga ako. Ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari mismo sa akin 2 taon na ang nakakaraan. Noong panahon na yun ay 28 years old ako at bagong lipat sa Maynila, galing Bulacan para magtrabaho bilang encoder. Sa totoo lang, napakasimple lang po talaga ng pangarap ko. Kumita ng maayos, makatulong sa pamilya at magkaroon ng tahimik na buhay kahit malayo ako sa kanila. Pero syempre, hindi ganoon kadali ang buhay dito sa syudad, lalo na kung baguhan ka pa lamang kagaya ko. Dahil limitado ang budget ko noon, priority ko talaga ang makahanap ng murang apartment malapit sa opisina ko sa Makati. Halos 2 linggo rin akong naghahanap, pero puro sobrang mahal na mga available units, kaya nahirapan akong makahanap agad. Hanggang sa isang araw ay nakita ko ang isang maliit at lumang gusali sa medyo tagong bahagi ng Makati. Hindi siya kaaya-aya tignan, hindi rin halatang tirahan sa unang tingin. Kupas na ang pintura, bitak-bitak ang pader, at halatang matagal nang hindi naalagaan. Pero dahil sobrang mura lang ng renta, sinubukan ko pa rin itong tignan ng personal. Pagpasok ko sa gusali, napansin kong sobrang tahimik. Wala gaanong tao sa paligid at medyo madilim ang pasilyo kahit tirik na ang araw noon. Pero kahit ganoon, mas nangibabaw ang kagustuhan kong makatipid kaysa isipin ang itsura o kalagayan ng lugar. Pagpasok ko sa mismong kwartong pinapaupa, napansin ko agad kung gaano ito kaliit at kaluma. Isang kama, maliit na mesa, lumang aparador, at isang banyo na medyo kinakalawang na ang mga gripo. Pero ang talagang pumukaw sa atensyon ko ay ang isang malaking salamin na nakasandal sa sulok ng kwarto, malapit sa kama. Malaki siya, halos kasing taas ng pinto. Gawa sa kahoy ang frame at medyo kupas na ang kulay nito. May manipis din na bitak sa taas na bahagi ng salamin. Nang makita ko ito biglang may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag noon kung ano, basta ba parang may mali. Pero hindi ko na lang ito pinansin dahil naisip ko noon na baka epekto lang ito ng pagod ko dahil nga sa tagal kong naghahanap ng apartment na malilipatan. Sa halip na pag-isipan pang mabuti, nagpasya akong kunin na agad yung apartment. Isa pa, naisip ko na malaking tulong din yung salamin kaysa bumili pa ako ng bago. Noong unang linggo ko sa apartment ay wala namang kakaibang nangyari. Maliban lang sa madalas kong maramdamang malamig sa kwarto kahit mainit sa labas. Akala ko nga noong una normal lang yun kasi nga luma na yung bahay at gusali. Kaya hindi ko na lang masyadong pinansin. Pero habang tumatagal ako sa apartment na yun, unti-unti kong napansin na parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko talaga maalis. Hindi ako komportable sa tuwing gabi na bago ako matulog. Parang may ibang tao sa kwarto ko kahit alam kong mag-isa lang ako doon. Minsan nga ay bigla akong magigising sa madaling araw dahil sobrang lamig kahit naka-off naman yung electric fan ko. Pero muli, hindi ko pa rin masyadong binigyang pansin ang mga ito noon. Isang araw, habang papunta na ako sa trabaho, nakalimutan ko ang cellphone ko kaya kinailangan kong bumalik sa kwarto. At nang pumasok ulit ako sa loob, aksidenteng napatingin ako sa direksyon ng salamin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero para bang nakita kong hindi agad sumabay ang refleksyon ko sa mismong galaw ko. Bigla akong kinabahan noon at nakaramdam ng kakaibang kilabot. Pero syempre, dahil nagmamadali ako, pinalampas ko ulit ito at agad akong umalis para pumasok sa opisina. Pagkatapos ng araw na yun,
Sinubukan kong umiwas na tumingin ng diretso sa salamin. Pero hindi talaga siya maiiwasan ng tuluyan dahil nasa tabi lang ito ng higaan ko. Minsan napapatingin pa rin ako dito kahit hindi ko sinasadya. At sa tuwing mangyayari yun, pakiramdam ko talaga ay may nakamasid din pabalik sa akin mula sa salamin. Basta kakaiba talaga ang pakiramdam. Lumipas pa ang ilang gabi at lalo ako naging balisa. Hindi na ako masyadong nakakatulog ng mahimbing at lagi akong napapabangon sa kalagitnaan ng gabi. May mga pagkakataon din na naririnig ko na parang may hinang bulong sa loob ng kwarto. Pero wala namang ibang tao dahil puro nga bakante ang mga unit sa third floor. Madalas din akong nakakarinig ng kaluskos na parang naglalakad sa paligid. Pero kapag binubuksan ko ang ilaw o lumalabas ako ng pinto, wala naman ibang tao maliban sa akin. Unti-unti akong napuno ng kaba at takot, pero kahit ganoon, nangibabaw pa rin sa akin ang lumang renta sa mga panahon na yon. Kaya tiniis ko na lang muna at sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na guni-guni ko lamang ang lahat. Pero sa loob-loob ko noon, alam kong may mali talaga. At ang malaking tanong na tumatakbo sa isipan ko ay yung salamin. Hindi ko alam kung ano ang misteryo sa likod ng salamin na yon. Pero pakiramdam ko ay may kung anong masamang presensya ang nasa loob noon. Simula nang nakita ko ang kakaibang refleksyon ko sa salamin na yon, hindi na talaga naging pareho ang pakiramdam ko sa loob ng apartment. Alam kong hindi ako nababaliw. Totoo ang nakita ko. Pero pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na imahinasyon lang ang nangyari. At dahil sa takot ko na baka maulit-ulit yun, kumuha ako ng isang malaking kumot tapos tinakpan ko yung salamin. Naisip ko na baka sakaling kapag natakpan ito matigil na rin ang mga nakakatakot na pangyayari. Pagkatapos kong takpan ng salamin, medyo naging payapa naman ang mga sumunod na gabi. Halos 1 linggo akong nakakatulog ng maayos. Walang pagising sa madaling araw, walang kakaibang lamig, walang kaluskos o anuman. Unti-unti kong naisip na baka nga gumana ang ginawa ko at baka tapos na ang problema ko sa salamin na yon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang kaba ko tuwing gabi bago matulog. Para bang palagi kong hinihintay na anumang oras ay baka may biglang mangyari na naman. Umuwi ako mula sa opisina na sobrang pagod. Naging mahaba ang araw ko dahil maraming trabaho. Kaya halos wala na akong lakas pagdating sa apartment. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nagulat ako nang makita kong bahagyang nakabukas ang bintana. Nagtaka ako noon dahil sigurado akong isinara ko ito bago umalis. Kinabahan ako ng kaunti, pero dahil sa sobrang pagod, sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nakalimutan ko lang talaga itong isara ng mabuti. Di isinara ko ulit ang bintana at saka humiga agad para magpahinga. Madaling araw nang bigla akong magising dahil sa kakaibang lamig na pamilyar sa akin. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko noon dahil alam kong ganito mismo ang pakiramdam, yung kakaibang lamig ng mga nakaraang gabi. At nang bumangon ako, napatingin ako agad sa sulok kung nasaan yung salamin. Dito ako tuluyang kinilabutan. Kitang-kita ko muli ang lumang salamin na yun. Nakabuyang-yang sa sulok na para bang may nagtanggal ng takip nito habang natutulog ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Tumayo ako at lumapit para kunin muli yung kumot at itakip agad ito pabalik. Pero bago ko pa man hawakan yung kumot, bigla akong napatitig sa salamin at hindi na muling nakakilos pa. Nakita kong unti-unting lumalabo ang sarili kong refleksyon na parang unti-unting napapalitan ng ibang imahe na hindi ko sariling muka. At doon nga, bahagyang nagliwanag ang salamin kahit medyo madilim ang kwarto. Sa loob ng salamin ay malinaw na nakita ko ang refleksyon ng isang pamilya. Isang lalaki
babae. At isang maliit na batang babae na siguro nasa 5 taong gulang pa lang. Napakaputla ng mga balat nila, para bang nawalan na sila ng buhay. Malulungkot ang mga mata na tila humihingi ng tulong mula sa loob ng salamin. Nakatitig lang sila at hindi gumagalaw. Nanigas ako sa pagkakatayo noon. Pakiramdam ko ay para akong naipit sa isang masalimuot na bangungot. Gusto kong sumigaw pero kahit anong buka ng bibig ko ay walang lumalabas na boses. Hanggang sa unti-unting lumapit ang lalaki at inilagay niya ang palad niya sa mismong salamin. Parang gusto niyang abutin yung kamay ko. Ang babae naman ay tahimik na umiiyak habang nakatitig ng malalim sa mga mata ko. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay yung bata. Nakatingala siya habang nakangiti. Pero hindi ito yung tipong masayang ngiti. Isa itong kakaibang ngiti na para bang nalulungkot siya. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Pakiramdam ko ay nakatayo na ang bawat hibla ng buhok ko sa katawan. At napakalamig ng pawis na bumabalot sa buong katawan ko. Habang tumatagal, nararamdaman kong mas tumitindi ang presensya nila. Na para bang anumang oras ay kaya na nilang lumabas doon sa salamin na yun. Dahil hindi ko na kinaya, inipon ko ang lahat ng natitira kong lakas at pilit kong inilayo ang tingin ko mula doon sa salamin. Tumalikod ako at nagmadaling tumakbo palabas ng apartment. Hindi ko na nagawang magsuot pa ng tsinelas o sapatos. Hindi na rin ako nagdala ng kahit anong gamit ko. Ang gusto ko lang ay makalayo agad sa kwarto, lalo na sa salamin na iyon na nagdala sa akin ng pinakamatinding takot sa buhay ko. Habang mabilis akong tumatakbo pababa sa hagdan, ramdam ko pa rin ang malamig nilang titig sa likod ko. Ewan ko ba pero pakiramdam ko sinusundan nila ako. Hindi na ako lumingon kahit isang beses. Dahil naiisip ko na baka sa paglingon ko ay naroon sila. Naghihintay lang ng pagkakataong hilahin ako pabalik sa kanilang mundo. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng ganong kabilis sa gusali. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang makarating ako sa mismong kalsada, malayo mula sa apartment. Saka ko lang napagtanto na nanginginig ang buong katawan ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. At sa gitna ng dilim at katahimikan ng kalsada, isa lang ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isipan ko. Sino sila? At bakit sila nakakulong sa loob ng salamin na iyon? Pagkalabas ko ng apartment noong gabi na yun, doon ako tumambay sa 7-Eleven hanggang umaga. Naghintay muna ako na sumikat ang araw bago ako naglakas loob na balikan ulit ang mga gamit ko sa apartment. Naisip ko na mas ligtas sigurong kunin ang mga gamit ko kung may araw na. At nang magliwanag na, bumalik ako dun sa apartment para mag-impake ng mabilis. Wala na din sa isip ko na kunin pa yung deposito ko. Basta gusto ko lang talaga nun makalis na agad. Habang nilalagay ko ang mga gamit ko sa bag, sinigurado kong hindi na ako titingin ulit sa direksyon ng lumang salamin na yun. At nang matapos ako, agad kong hinanap si Mang Ernesto, yung caretaker. Gusto kong itanong sa kanya kung ano ba talaga ang kwento ng kwartong yun. Kinuwento ko kay Mang Ernesto lahat ng naranasan ko. Mula sa lamig, yung refleksyon, hanggang sa pamilyang nakita kong nakakulong doon sa loob ng salamin. Habang nagsasalita ako, nakatingin lang siya sa akin na parang matagal na niyang inaasahang marinig ito mula sa akin. Ipiniliwanag niya na matagal na niyang alam na may mali daw sa kwartong yun, lalo na sa salamin. Pero kahit ano daw paliwanag niya dun sa may-ari ng gusali, matigas itong tumatanggi na alisin ang salamin na iyon. Ayon daw sa may-ari, baka mas malaking malas ang mangyari kung aalisin ito. Hindi na ako nagtanong pa ng ibang detalye. Alam kong wala na rin namang saysay pa dahil mukhang sarado na ang isip nila tungkol dito. Kinuha ko na lang ang mga gamit ko at nagdesisyong kalimutan ang lahat. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng pinto,
Napalingon ako nang hindi sinasadya sa salamin. Sa huling pagkakataon, nakita ko muli ang pamilyang iyon. Medyo malabo sa pagkakataong ito, pero nakatayo pa rin sila sa loob ng salamin. Tahimik at parang walang emosyon. Sinusundan ng tingin ang bawat hakbang ko palabas. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas. Maayos na ako sa bago kong apartment. Natutunan ko ang isang mahalagang aral mula sa karanasang iyon. Hindi lahat ng mura ay sulit. At minsan, mas mahalaga pa rin ang katahimikan at kapayapaan kaysa pagtitipid lamang. At higit sa lahat, naunawaan kong may mga bagay talaga sa mundo na mas mabuti pang iwanan ng tahimik at hindi na alamin pa ang lihim na nakatago sa likod nito. Tawagin niyo na lang akong Mira. At ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko. Hindi ako madaling matakot, lalo na sa mga kwentong kababalaghan. Sa buong buhay ko, hindi ako naniniwala sa multo, sa sumpa, o sa mga gamit na may dalang malas. Nagbago ang pananaw ko sa mga ganitong bagay. Ako'y nagtatrabaho bilang isang accountant dito sa Manila. At sa tuwing may bakasyon o mahabang weekend, madalas akong bumibisita sa baryo ng pinsang kong si Karen sa Pangasinan. Ilang taon ko na itong ginagawa. 1 linggo ng katahimikan, malayo sa stress ng trabaho, at pahinga mula sa ingay ng lungsod. Ang baryo ni Karen ay talagang payapa. Napapalibutan ng palayan at mga lumang bahay. At halos lahat ng tao ay magkakakilala. Pero wala akong kaalam-alam na isang simpleng pangyayari pala sa baryo na yun ang magbibigay sa akin ng pinaka nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Gaya ng nakagawian, bumisita ako sa bahay ni Karen isang summer noong 2018. Mahaba ang biyahe mula sa Maynila. Pero sulit naman dahil sa sariwang hangin at tahimik na paligid. Palaging masaya ang pagbisita ko sa kanila. Laging napakaraming pagkain, wala ring problema sa signal, at higit sa lahat, walang stress na dala ng trabaho. Tuwing hapon, lumalabas kami ni Karen para magmerienda o kaya maglakad-lakad lang sa paligid. Madalas ding may mga tiyangge o ukay-ukay sa kanto kung saan nagtitinda ang mga residente ng baryo ng mga lumang gamit. Mura ang mga paninda doon, kaya minsan ay nakakita kami ng magagandang damit o sapatos sa murang halaga. Isang hapon, habang naglalakad kami, nadaanan namin ang isang garage sale sa may harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Sa harapan nito ay may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko. Tahimik niyang binabantayan ang mga panindang nakalatag sa isang luma at maalikabok na lamesa. Puro lumang gamit ang nakalatag, damit, sapatos, alahas at ilang mga bag. Sa unang tingin wala namang masyadong kakaiba. Isa lang itong normal na bentahan ng mga lumang gamit. Kaya lumapit kami ni Karen para magtingin-tingin at doon ko nga napansin ang isang itim na leather bag. Lumapit ako sa lamesa at dinampot ang bag upang mas tignan ng mabuti. Maganda ang kalidad nito. Kahit may mga kaunting gasgas sa gilid, mukha itong mamahalin, pero halatang hindi na ginagamit ng may-ari. Habang hawak ko yung bag, napansin kong nakatitig sa akin ang matandang nagbebenta. Hindi ko maipaliwanag pero parang may bumabalot na pag-aalinlangan sa mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Parang ayaw niyang ibigay yung bag sa akin. Sa kabila ng tila pag-aalinlangan ng matanda, binili ko pa rin ang bag. Murang-mura ito, kaya naisip kong sulit naman para sa kalidad. Pagkatapos magbayad, agad kong nilagay ang bag sa loob ng eco bag na dala ko at umalis na kami ni Karen.
Habang papalayo, napansin kong patuloy akong sinusundan ng tingin ng matanda. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumigat sa pakiramdam ko noong mga oras na yon. Pagbalik sa bahay ni Karen, masaya akong pinakita sa kanila ang nabili ko. Wala namang kakaiba sa itsura, maliban sa konting kalumaan. Kaya hindi ko na rin masyadong pinansin yung titig ng matandang nagbenta. At syempre, ginamit ko agad yung bag kinabukasan nang pumunta kami ni Karen sa bayan upang mamili. Sa unang araw, wala naman ako napansin na kahit ano. Normal na bag lang ito at tila ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Lumipas ang mga araw at bumalik na ako sa Maynila. Agad din akong bumalik sa pagtatrabaho. Ginamit ko ang bag bilang pang araw-araw ko kasi naisip kong matibay naman ang materyales. Pero pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ko ng maranasan ang mga kakaibang bagay. Sa totoo lang simula nang dalhin ko ang bag pabalik sa Maynila, lagi talagang mabigat ang pakiramdam ko. Kahit sa opisina, talagang kakaiba. Sinubukan kong wag isipin, pero habang tumatagal, mas lumalala pa. Ilang beses kong napansing gumagalaw ang bag na yon sa hindi maipaliwanag na paraan. Isang beses, iniwan ko ito sa ibabaw ng mesa bago matulog. At paggising ko, nasa sahig na ito, nakabukas ang zipper. Wala namang ganong kalakas na hangin sa kwarto. Wala ring hayop o kung anuman na maaaring makagalaw nito. Sa ibang pagkakataon, naririnig ko ang bahagyang kaluskos mula sa loob ng bag. Para bang may gumagalaw sa loob. Pero tuwing sisilipin ko, wala naman akong makitang kahit ano. Noong una nga iniisip kong baka may daga sa loob. Pero nang tignan ko itong mabuti, walang laman ng bag maliban sa mga gamit ko. Nag-aalinlangan man, hindi ko pa rin ito nagawang maitapon. Maganda naman kasi talaga at iniisip kong baka talagang napapagod lang ako kaya nagiging sobrang mapagmasid. Hanggang dumating ang gabi na yun, isang bagay ang nangyari na hindi ko kailanman makakalimutan. Bandang 10:00 ng gabi noon, kakauwi ko lang galing sa opisina. Pagkapasok ko sa kwarto, hinubad ko agad ang sapatos ko at inilapag ang bag sa ibabaw ng kama. Bago ako maligo, binuksan ko ang bag para kunin ang wallet ko. Pero pagpasok ng kamay ko sa loob, may nakapa akong malamig na bagay. Makinis at medyo matigas na parang may laman sa ilalim ng mga gamit ko. Dahan-dahan kong inabot ito gamit ang kamay ko. Akala ko kung anong naligaw na bagay. Pero bago ko pa man ito mahawakan ng buo, ay biglang may malamig na kamay na humawak sa akin mula sa loob. Para akong natulala sa sandaling yun. Napakalamig ng kamay, matigas ang balat. At ang pinaka nakakatakot, dahan-dahan itong humihigpit sa may pulso ko. Parang may nabubuhay sa loob ng bag at pilit akong hinahatak papasok. Pilit na inaalis ang kamay ko. Pero hindi bumibitaw ang kamay sa loob ng bag. Lalong lumalakas ang pagkakahawak nito. Ramdam ko ang malamig nitong mga daliri. Unti-unting pumipisil sa balat ko. Parang may gustong gawin. Talagang napasigaw ako sa sobrang gulat sa puntong yun. Gamit ang isa kong kamay, pilit kong hinila ang bag papalayo sa akin. At nang maitapon ko ito sa sahig, doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Ang bag mismo ay gumagalaw ng kusa. Napaatras ako, nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko na naisip kung ano man ang nasa loob. Ang tanging gusto ko lang noon ay mawala na ang bag sa harapan ko. Sa sobrang takot ko, hinawakan ko ang bag sa hawakan at mabilis na lumabas ng bahay. Nanginginig pa ang katawan ko noon habang mabilis ako naglalakad papunta sa likod bahay. Sa likod ng bahay namin, may isang bakanting lote na puno ng damo at lumang kahoy. Doon ko itinapon ng bag nang walang pag-aalinlangan.
Malakas ang tunog nang bumagsak ito sa damuhan. Pero kahit nakatayo ako roon, hindi ko magawang humakbang papalayo. Nanatili akong nakatayo sa pwesto ko, nakatitig. Tahimik lang ang bag, pero pakiramdam ko hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko talaga alam kung anong susunod na mangyayari nun. Kung may lalabas ba o kung bigla na lang itong gagalaw. Kaya naghintay pa ako saglit, pero walang nangyari. At makalipas ang ilang minuto, naglakad na ulit ako pabalik sa bahay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, hindi ko na talaga kinaya. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ko yung pinsan ko, si Karen. Habang hinihintay ang sagot niya, hindi ko maiwasang mapatingin sa may bintana. Tanaw ko pa rin ang bakuran kung saan ko tinapon ang bag. Pero nandun lang yung bag, tahimik. Pero may bumalik na kaba sa akin nang maisip ko kung paano ko nakuha ang bag na iyon. Yung matandang babae. Yung titig niya bago ko binili yung bag. Talagang parang gusto niya akong pigilan noon. Doon ko lang napagtanto, bakit hindi ko siya tinanong kung kanino galing ang bag, kung sino ang dating nagmamay-ari nito, at kung bakit siya parang nag-aalinlangan nung bilhin ko ito. Pero sa mga puntong yon, isang bagay lang ang sigurado ako. Parang may kung anong masamang espiritu sa bag na iyon. Kinabukasan habang nasa trabaho ako, biglang tumawag si Karen. Hindi ko pa man nasasagot, ay nanginginig na ang kamay ko. Alam kong may sasabihin siya tungkol sa bag. Pagkarinig ko ng boses niya, agad kong naramdaman ang bigat sa tono niya. Iba ang pakiramdam ko habang nakikinig. Sinabi niya na bumalik siya sa lumang bahay kung saan ko nabili ang bag. Kinausap niya ang matandang babae at doon niya nalaman ang kwento ng gamit na iyon. Ayon sa matanda, ang bag na iyon ay dating pag-aari ng anak niyang si Clarissa. Ilang taon na pala ang nakakalipas, bigla itong nawala sa hindi malamang dahilan. Walang makapagsabi kung saan siya pumunta. Talagang naglaho lang na parang bula. At isa ang bag na yun sa mga naiwan niya sa kanyang ina. Pagkatapos ko marinig ang kwento ni Karen, hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na mahalaga sa akin kung anong kwento ang nasa likod ng bag. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan ng lahat ng nangyari. Ang gusto ko lang ay matapos na ito. Pag uwi ko, dumiretso ako sa likod bahay. Kinuha ko ang bag mula sa damuhan kung saan ko ito itinapon. Mabigat pa rin ito, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Hindi na talaga ako nagdalawang isip. Kumuha ako ng lumang kahoy, pinatong ang bag sa ibabaw, at siniliban ko ito. Nang lumiyab ang apoy, nakaramdam ako ng bahagyang pagaan sa pakiramdam. Wala akong narinig, wala akong nakita. Ang pakiramdam ko ay unti-unting bumabalik sa normal. Hindi ko nga alam kung tama o mali yung ginawa ko. Ang mahalaga ay wala na yung bag. At sa wakas, okay na ako ngayon. Tapos na ang lahat. At lumipas ang maraming taon, hanggang ngayon, ay wala na akong nararamdamang kakaiba simula na nangyari yun. Sa wakas, natapos din ang lahat. Ako nga pala si Carlo, 32 taong gulang. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang sapatos na nabili ko noong nakaraang taon. Isang pares ng rubber shoes na nakita ko sa isang ukay-ukay. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba sa sapatos. Pero yung pala ay may dalang misteryo na hindi ko inaasahan. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan noon. Pero matapos ang karanasang ito, natutunan kong may mga bagay sa mundo natin na hindi mo basta-basta maipapaliwanag. Nagtatrabaho ako bilang isang data analyst dito sa Las Piñas. Sa araw-araw kong buhay, paulit-ulit lang ang routine ko. Gigising ng alas 7 ng umaga,
magmamadaling maligo, kakain ng almusal kung may oras pa, at magtatrabaho sa opisina ng mahigit 8 oras. Tapos noon uuwi ng pagod, magpapahinga at matutulog. Ganoon lang palagi, walang pagbabago. Hindi ko rin talaga hilig ang mag-exercise. Ang trabaho ko bilang analyst ay maghapong nakaharap sa computer. Kaya madalas akong nakaupo buong araw. Sa una ay okay lang sa akin to. Mas gusto ko pa nga ang tahimik na trabaho kaysa sa mga pisikal na gawain. Pero nitong last year, mga bandang April, napansin kong parang bumibigat na lalo ang katawan ko. Konting lakad lang ay hinihingal na ako at madalas na ring sumasakit ang likod at mga binti ko kahit hindi naman ako gaano kumikilos. Akala ko nga nung una normal lang yon kapag nagkakaedad. Pero napansin ko ang iba kong katrabaho na halos kasing edad ko lang mas aktibo sila at mas maliksi kaysa sa akin. Napaisip na ako noon. Siguro nga kailangan ko nang gumawa ng paraan. Minsan napag-usapan namin sa opisina ang tungkol sa pagtakbo. Marami sa kanila ang mahilig mag-jogging. Yung iba tuwing gabi, yung iba naman tuwing umaga. Sabi nila malaking bagay daw ito para mapanatili ang kalusugan. Lalo na para sa mga katulad naming nakaupo buong araw. Doon ko naisip bakit hindi ko kaya subukan. Simula noon nagdesisyon na akong mag-jogging o tumakbo. Kahit 3 beses lang isang linggo. Simple lang naman yung exercise tapos libre pa. At yun ang nag-udyok sa akin na bumili ng sapatos. Ang tanging sapatos ko noon ay leather shoes at saka boat shoes. At meron din akong isang lumang sneakers na pudpud na ang swelas. Ayoko namang gumastos ng libo-libo para lang sa isang sapatos na pantakbo araw-araw. Habang naglalakad ako pa uwi isang hapon, may napansin akong isang maliit na ukay-ukay malapit sa palengke. Hindi ito yung typical na malaking ukay-ukay na maayos ang pagkakadisplay ng mga gamit. Siksikan ng mga damit at amoy luma ang loob. May mga damit na nakasabit sa dingding at sa isang sulok naman ay may istante ng sapatos. Halo-halo ang mga nakadisplay doon. May leather, may rubber shoes, may mga boots. Kaya pumasok ako para magtingin-tingin. Marami dong luma at pudpud na sapatos na. Pero pagkatapos ko mag-ikot ng ilang minuto, may napansin akong isang pares ng rubber shoes sa pinakadulo ng istante. Hindi ito kasing luma ng iba. Medyo may kalumaan pero maayos pang itsura. Simple lang ang design. Kulay itim na may pulang lining sa gilid at manipis din ang sintas. Kinuha ko ito at sinukat. Sakto lang ang fit nito sa akin nung una. Hindi masikip, hindi maluwag. At wala naman akong napansing kakaiba rito. Maliban sa tila may kaunting bahid ng dumi sa loob. Pero hindi ko na yun pinansin. Sa murang halaga talagang sulit ng sapatos na iyon. Kaya binili ko na agad. Tandang-tanda ko pa yung excitement ko noon pagkabili ko ng sapatos. Sa wakas makakapag-jogging na din ako. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho ko, sinuot ko agad ang rubber shoes at lumabas para mag-jogging sa park malapit sa amin. Sa una pakiramdam ko nag-a-adjust pa ang mga paa ko sa sukat ng sapatos. Kaya sinimulan ko ang light jogging. Ilang ikot sa park. Jogging at walking ang ginawa ko. Sa puntong yun wala naman akong kakaibang nararamdaman. Maliban sa parang ang lakas ng resistensya ko. Karaniwan kasi mabilis akong hingalin kahit ilang minuto pa lang. Pero sa gabing yun, parang may kakaibang sigla ako. Siguro dahil sa excitement. Yung feeling ng unang beses mong mag-exercise. Talagang motivated ako noon. Sa loob ng unang linggo, naging routine ko na ang pagtakbo sa gabi. 3 beses sa isang linggo, matapos ang trabaho ko isusuot ko ang rubber shoes at tatakbo ako sa park malapit sa apartment ko. Sa totoo lang sa mga panahon na yon,
wala akong kakaibang nararamdaman sa sapatos. Pakiramdam ko nga nakatulong talaga ito sa akin. At isa pa, gandang-ganda talaga ako sa sapatos na yun. Napaka-komportable. Hindi sumasakit ang paa ko kahit mahaba na ang takbo. At hindi rin ako napapagod agad. Napakagaan, parang wala akong suot na sapatos. At dahil nga sa pagja-jogging ko na yun, mas gumaan ang pakiramdam ko lalo na sa trabaho. Totoo nga na nakakaganda ng mood ang pag-exercise ng regular. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong nakakapansin ng ilang mga kakaibang bagay. Isang gabi mga bandang 8:30, pagkatapos pa rin ng trabaho ko. Sinimulan ko ulit mag-jogging gaya ng nakagawian. Tahimik ang park noon, weekdays kasi. Habang tumatakbo ako sa park ng gabing iyon, may kakaibang bagay akong naramdaman. Para bang may kasabay akong tumatakbo. Kahit wala akong nakikitang ibang tao sa paligid, rinig ko ang tunog ng yabag na parang may isa pang pares ng paa na sumasabay sa akin. Pag tumigil ako sa pagtakbo, tumitigil din ang yabag. Hindi ko muna ito pinansin nung una. Kako baka may problema lang sa swelas ng sapatos. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Pero narinig ko ulit. Mas malakas na siya ngayon at mas malapit. Kaya muli akong huminto. Tinignan ko ang paligid pero wala namang ibang tao doon. Bukod sa mga taong nakatambay sa malayo. Doon ako unang kinabahan. Pero pinili ko pa ring wag na lang pansinin. Natapos ko ang jogging sa gabi na yon. Wala naman akong kaibang naramdaman maliban dun sa mga tunog na narinig ko. Pinagsawalang bahala ko na lang ito nung una. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong bumabagabag sa akin dahil sa kakaibang tunog na narinig ko na yon. Ang hindi ko pala alam, ang gabing yun pala ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang lumilipas ang linggo, nagsimula ng lumala ang mga nangyayari. Isang beses, nang sinuot ko ang sapatos para mag-jogging ulit, para bang mas bumibigat ang timbang nito. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay hindi na ito kasing gaan ng unang beses ko itong ginamit. Sa paglipas pa ng mga araw, napapansin kong parang unti-unting sumisikip ang sukat nito. Dati perpekto ang sukat nito sa mga paa ko. Pero ngayon, tuwing itatali ko ang sintas, parang kailangang idiin ko pa ang mga paa ko para maisuot ito ng maayos. Minsan nga habang natakbo ako, nararamdaman kong parang may pumipisil sa mga paa ko. Tila ba may humihigpit sa paligid ng balat ko. Ganon yung pakiramdam. Akala ko nung una imahinasyon ko lang, pero isang gabi, napatunayan kong hindi talaga normal yung nangyayari sa sapatos. Martes ng gabi at pauwi na ako galing jogging. Halos 1 oras na din akong tumakbo nung gabi na yon. Presko ang simoy ng hangin at hindi masyadong maraming tao sa paligid. Akala ko isa lang itong ordinaryong gabi. Pero habang naglalakad ako pa uwi, bigla akong nakaramdam ng matinding init sa mga paa ko. Parang may mabibigat na nakapatong sa kanila. At tila ba may dumadaloy na likido sa loob ng sapatos. Nang maramdaman kong parang basang-basa na ang medyas ko, nakaramdam ako ng matinding kaba nun. At pagdating ko sa apartment, umupo ako sa kama. Tinanggal ko ang sapatos. At pag-angat ko ng mga paa ko, nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Balot ng dugo ang mga paa ko at umaapaw sa dugo ang loob ng sapatos. Hindi lang basta bahid, kundi tila may lumalabas na likido mula sa mismong loob ng sapatos. Ang medyas ko ay basa ng pulang likido pero wala akong sugat. Wala ni isang galos. Hindi ko na napigilan ang sarili kong manginig noon.
Saan galing ang mga dugong ito? Tanong ko sa sarili ko noon. Dahan-dahan kong kinuha ang sapatos at binaligtad ko. Bumagsak sa sahig ang maraming patak ng dugo. Mabilis kong tinanggal ang medyas ko at hinanap ko kung may natapakan ba akong bubog o kung may sugat ako sa paa. Pero wala naman. Ang dugo na yun ay hindi galing sa akin. Dito na ako tuluyang natakot. Agad kong nilayo ang sapatos at inilagay ko sa isang sulok ng kwarto. Kahit gusto kong isipin na may rasyonal na paliwanag ito, wala akong maisip na dahilan kung bakit may dugo sa loob ng sapatos pero hindi naman ako nasusugatan. Hindi na ako makatulog ng gabi na yun. Paulit-ulit kong iniisip ang nakita ko. Ilang beses kong tinignan ng mga paa ko pero sigurado na wala akong sugat. Pero ang totoo, hindi lang yun ang kinakatakutan ko. Mas natatakot akong isipin, kung hindi sa akin galing ang dugo na yun, kanino? Doon ako nagsimulang hindi mapakali sa sapatos na yun. Sa takot ko inilabas ko ito ng bahay at tinapon ko sa basurahan sa likod namin. Kinabukasan, hindi ko na natiis. Nagpasya akong bumalik sa ukay-ukay kung saan ko nabili ang sapatos. Hindi ko alam kung anong aasahan ko doon. Baka may paliwanag ang may-ari. O baka gusto ko lang malaman kung sino ang dating may-ari ng sapatos. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung may sagot akong gustong marinig. Pagdating ko dun sa tindahan, naroon pa rin ang matandang lalaking nagbabantay. Tinanong ko siya kung may impormasyon ba siya tungkol sa sapatos. Kung kanino ito nanggaling o kung matagal na ba ito roon. Tumingin lang siya sa akin ng saglit bago umiling. Ang sabi lang niya, hindi nila alam ang pinagmulan ng karamihan sa mga gamit na binibenta nila. Marami raw ang galing sa ibang bansa, sa mga bagsakan o mula sa mga hindi na kinuhang gamit sa mga lumang bahay. Wala raw siyang ideya kung sino ang dating may-ari ng sapatos na yon. Ang sabi niya sa akin, kung hindi mo gusto, itapon mo na lang. Wala na akong nagawa noon. Wala akong nakuhang sagot. Pag uwi ko, muli kong tinignan yung sapatos. Nandun pa rin siya sa basurahan. At sa huling pagkakataon, binuksan ko ang loob nito. Malinis na. Malinis na ang sapatos. Wala nang bakas ng dugo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko na kayang isuot pa ulit ang sapatos na yon. Sa puntong yun, gusto ko nang ilayo yung sapatos mula sa bahay namin. Dinala ko ito sa isang basurahan malayo sa apartment ko, doon sa kabilang kanto. Iniwan ko yung sapatos doon at hindi na ulit lumingon. At simula noon, bumalik na sa normal ang lahat. Wala nang bigat sa paa ko. Wala na rin akong yabag na naririnig tuwing tatakbo. Bumili na din ako ng bagong sapatos. Bagong bili mismo sa tindahan, hindi na mula sa ukay-ukay. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ako sa pagtakbo. Pero kung may isang bagay akong natutunan mula sa karanasang ito, ayun yung hindi lahat ng gamit na akala mong perpekto ay talagang para sa'yo. Minsan, may dala itong kwento na hindi mo gustong malaman. At kung may mga bagay kang hindi maipaliwanag, minsan ang pinakamabuting gawin ay hayaan na lang ito.